Muli raw bubuhayin ang ilang pasilidad ng dating US Naval Base sa Subic sa Zambales. Pero ayon sa DND o ang Department of National Defense, mga Pilipinong sundalo raw ang gagamit ng pasilidad at hindi mga tropang Amerikano. Duda naman dito ang ilang grupo. May report si Rafi Tima. Taong 1992 nang buwagin ng Senado ang base militar ng Amerika. Mula sa Subic, nagpaalam ang puwersa ng mga Amerikano. Ngayon, ito na ang itsura ng dating Ship Repair Facility dock ng US Naval Forces. Private port na ito ng Subic, nakabilang sa Freeport Economic Zone sa ilalim ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA. Ayon sa SBMA, mahigit 70,000 trabaho ang naibigay nila sa mga tao. Gayunman, marami pa rin sa mga taga rito ang pabor sa presensya ng mga Amerikano. Mataas daw kasi silang magpasweldo noon sa libu-libong posisyon sa barko na inialok nila sa mga Pilipino. Mula taong 2000, muling nabuhay ang military activity sa Subic dahil sa mayat-mayang pagbisita ng mga barkong pandigma ng Amerika mula ng aprubahan ng Visiting Forces Agreement at ng pirmahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA noong nakarang taon. Umingay ang mga protestang tumututol sa muling pagbabalik ng base militar ng Amerika. Pero sabi noon ng administrasyon, increased access lang ang nakasaad sa EDCA. Ngayon, kinumpirma ng Department of Defense o DND na nais nilang ibalik ang ilang pasilidad sa Subic sa orihinal nitong gamit. Bubuksang muli ang mga pasilidad pero ito raw ay para sa mga Pilipino at hindi sa mga Amerikano. Para lang daw mapakinabangan naman ang pasilidad sa patuloy na modernisasyon ng ating militar. It will retain its identities na parang SBMA na yan. Kaya lang, siyempre may necessity na kailangang bigyan mo kami ng space dyan, bigyan mo ng space ang Navy, and ang pwede naman maging condition for as long as hindi naman mahahamper yung existing operations ngayon. Dito raw iistasyon ang mga bagong fighter jet at frigate kasama ang ilang support equipment. May runway na doon, kung sa Air Force, na pwede namang maglanding yung ating binibili na FA-50. Talaga namang napaka-ideal na lugar yan para sa ating Navy at para sa Air Force. Sa ngayon, hindi lang naman daw Subic ang tinitingnan lugar para ihimpil ang mga paparating na bagong gamit pandigma ng bansa. Nariyan ang Cebu at Cagayan de Oro para sa mga pangangailangan ng Visayas at Mindanao. Kasama rin dito ang Palawan na mas malapit pa sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi naman kumbinsido sa ganitong paliwanag ang grupong bayan. Sa esensya, praktika, magiging base militar ng mga Amerikano. Ito ay pagpapatupad na ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement kahit wala pang final na ruling ang Supreme Court at kahit na walang pagsang-ayon ang Senado ng Pilipinas. Ang grupong Gabriela naman, mariin daw tututulan ang pagbabalik ng mga Amerikano para maiwasan ang mga krimeng sangkot ang mga sundalong Amerikano na nila'y hindi naman daw napapanagot. At para matigil na ang di umano'y pananamantala ng mga Amerikano sa mga kababaihan. Ang ilang mga taga-Subic at Olongapo, magkakahalo ang sentimiento. Bagamat may ilang natutuwa, meron din nangangamba sakaling permanenteng magbalik ang mga Amerikanong sundalo. Sana naman kung merong mga anak, ang mga Amerikano dito sa lugar ng Olongapo, pananagutan sana ng gobyerno ng US. Kasi pag iniwanan dito, hindi po alam namin ng mga magulang, ng mga kababayan, kung ano ang gagawin suporta sa mga anak, lalo na sa kanilang pag-aaral. Rafi Tima, GMA News.